Umaapela na ng 5 pisong dagdag pasahe ang ilang transport group kasabay ng bagong bugso ng oil price hike ngayong araw. Wala na raw kasing kinikita ang mga tsuper lalo't ang nakaka-high blood na taas presyo sa produktong petrolyo. Posible pang magpatuloy hanggang Disyembre. Yan ang salib pwersang tinutukan ni Marisol Abduraman at Ivan Mayrina. 7 sunod na linggo nang may diesel at kerosene price hike, habang 6 na sunod na linggo namang nagmamahal ang gasolina. Pero ang kalbaryong yan, mukhang hindi pa magtatapos. Ang projection po ng SP Global Platts, dire-diretso po yan July hanggang December. Chance na po natin ito na magbago ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Pero sa buong mundo, karaniwang tumataas ang demand sa petrolyo kung bare months dahil kailangan ng pampainit habang taglamig sa maraming bansa. Kasabay pa niyan, ang hanggang 2 milyong bariles sa pagbawas sa arawang produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries at ng Russia. Pag nagkataon, madadagdagan pa ang halos 13 pesos ang iminahal ng diesel at kerosene simula July 18. Nasa 8 to 10 pesos na ang iminahal ng gasolina simula July 18. Hindi masabi ng Energy Department kung hanggang magkano yan naabot kung hindi bababa ang demand at hindi tataas ang supply. Wala pa kaming masabi na maaasahan na magro-roll back na yung month of August. Alanganin po talaga ang supply ngayong month of August. Okay. And probably September. Sabi naman ng DBM, pinamamadali na ng Pangulo ang pagproseso sa 3 bilyong pisong fuel subsidy fund na nakabinbin dahil sa hindi pa inilalabas sa Joint Memorandum Circular ng Department of Transportation. Sana po mailabas namin kaagad pag meron na po yung requirement per GAA. Ay patuloy na ang pagtaas ng presyo ng ito. Dahil sa tila walang trenong dagdag presyo sa langis, nanawagan ng grupong Piston na tanggalin na muna ang excise tax. Ang pasang Mazda, Altodap at Acto naman, formal nang nag-hire ng petisyon para sa dagdag pasahe. 5 pisong dagdag pasahe para sa unang 4 na kilometro at piso kada sobrang kilometro. Habang wala pa, sana raw magbigay muna ng pisong provisional increase. Para lamang matugunan ang mga problema ng ating mga driver, para tayong magtatawaran yan, baka umabot tayo sa 2 pisong increase. Kung magtuloy-tuloy raw ang diesel price hanggang Disyembre, posibleng umabot yan sa 80 pesos kada litro base sa impormasyong nakarating sa kanila. Ngayon pa lang, 400 pesos na raw ang nalulugi sa bawat tsuper dahil sa mga price hike. Kung aabot po tayo ng ganon, sobra na pong kawawa ang ating mga katsuperan at mga driver. Dininig din ng LTFRB ang hiwalay na 2 pesos fare increase petition ng Stop and Go Coalition, LTAP, Piston at FEDUDAP. Pero kailangan nilang magpasa ng formal na petisyon sa loob ng 5 araw. Mataas daw yan ayon sa Lawyers for Commuter Safety and Protection. Hindi naman pasahero may kasalanan kung bakit tumaas ang presyo ng krudo. Pero ang unang option lagi ay taas pasahe. Saan namin kukunin? Pwede ba kaming kumuha doon sa mga magsasaka? Pwede ba kami kumuha doon sa mga pamalakaya, sa mga mangingisda? Siyempre sa mananakay. Wala kaming choice kundi sa kanila. Kinampihan naman ang transport group ng isa pang commuters group, pero sana raw piso lang ang dagdag pasahe. At kung maaari, sa mga modernong jeep lang. Sapagkat kung sila po ay hindi na talagang makalabas, mas higit kaming mahihirapan. Naintindihan po namin. Naunang sinabi ng LTFRB, hindi naman daw bingi ang ahensya sa mga panawagan ng mga driver at operator. Gayunman, sasailalim sa karagdagang pagsusuri ang hirit ng ilang grupo na taas pasahe. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.